Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Udok. Taong 1968, Albuera, Leyte. Noong mga panahong ito, nakatira sa sentro ng Albuera itong si Udok. Kasalukuyan na siyang may pamilya noon, kaya na may araw-araw obligado siyang maghanap buhay. Maaga pang nawalay si Udok sa kanyang pamilya. Ang pagbubuntis kasi noon ng kanyang asawa ang siyang naging daan para putulin nito ang lahat ng kanilang ugnayan. Masakit man yung gawin para sa kanyang ama, wala yung nagawa. Hindi kasi nito kayang maatim ang kabiguan ng kanyang panganay na anak. Sa halip di na parusahan yon sa mga kasalanan nitong nagawa, nagpa siya itong talikuran na lamang siya ng tuluyan. Sa isang iglap, lahat ng meron siya bigla na lamang nawala sa mga palad niya. Pinagtabuyan din siya nito sa kanilang pamamahay, kasama ang babaeng kanyang minahal. Mahirap man yun para sa kanya. Nagdesisyon siyang itaguyod ito gamit ang kanyang sariling lakas. Sa simula, medyo nangangapa pa talaga itong si Udok kung papaano maghanap buhay, pero kalaunay natutunan niya rin ang pamamaraan ng isang mahirap na tao. Dahil sa nasa Albuera sila, pagsasaka ang pangunahin nilang ikinabubuhay. Kapag panahon naman ng anihan ng mga gulay, nakikiusap sila sa may-ari ng mga lupain na sila'y pasakahin. Libre ang trabaho doon at ang kapalit lamang nun ay ang komisyon nila sa dami ng mga ginapas nila. Ayon sa kanya, ang isang sako ng sibuyas na kanilang maaani, isang timba lamang sa kanila. Maliit man yun kung titingnan, napakalaking tulong na nito sa kanila. Kapag nakakaipon kasi sila ng isang sako nito, agad nila yung dinadala sa saudan para ibenta. Ang mga malilikom naman nila roong pera, ginagamit nila sa pagbili ng kanilang mga pangangailangan, kagaya ng asukal at iba pa. Ayon pa kay Udok, sa isang linggo niyang pagtatrabaho, minsan kulang pa ang kanyang kinikita. Hindi rin niya noon maiwasang mamroblema, lalo na nung nalaman niyang buntis ang kanyang asawa sa ikalawa nilang anak. Medyo kinabahan noon itong si Udok, sa kadahilan ng wala na siya sa poder ng kanyang mga magulang. Dahil sa nakaambang panganib, hindi na siya nagdalawang isip pa na ipagtapat ang kanyang naiisip sa kanyang asawa. Gusto niya kasing ipalaglag noon ang bata, nang sa gayoy mailayo sa kapahamakan ng kanyang pamilya. Kaso lang, nang malaman niyo ng kanyang asawa, hindi naman yun pumayag. Inakala nitong irresponsableng ama itong si Udok, kaya sa halip na magkaroon sila ng magandang usapan, humantong ito sa pagtatalo hanggang sa nagpa siya na ang asawa niya na umalis sa bahay nila. Upang mapakalma ang sitwasyon, minabuti naman itong manatili na muna sa pamilya nito. Hindi naman yun pinigilan ni Udok, gawa ng sa isip-isip niya, kakampihan siya ng mga magulang ng kanyang asawa. Ang kaso lang, pagdating niya sa tahanan nito, agad naman siyang kinumpronta ng mga magulang nito. Unang kumausap sa kanya ang nanay at sinundan naman yon ng ama ng asawa niya. Alam mo, Dok, di ko gusto yung binabalak mo. Bakit mo ipapalaglag ang batang walang kamuwang-muwang? Nasisiraan ka na ba ng ulo? Ginusto nyo yan. Ginawa nyo yan. Kaya panindigan mo. Hindi naman kita pinilit na buntisin niyang anak ko eh. Kaya wala kang karapatang magreklamo. Sa ayaw at sa gusto mo, itutuloy nyo yan. Di ka ba nahihiya sa amin? Kami lang ang pamilyang tumanggap sa'yo pagkatapos kang talikuran ng sarili mong mga magulang. May solusyon ng lahat ng problema. Ikaw na ang bahalang gumawa ng paraan. Dagdag pa ng ama ng kanyang asawa, hanggat mainit pa ang ulo niya, mas mainam na dumistansya muna sila sa isa't isa.
Nang marinig naman niya ang tungkol sa bagay na yan, pinili naman niyang magsawalang imik. Gusto mang magdahila ni Udok sa ama nito. Wala na siyang nagawa kundi ang sumunod. Pagbalik naman niya sa kanilang pamamahay, agad namang sumalubong sa kanya ang napakaluwang nilang bahay. Hindi kasi siya sanay manirahan doon ang nag-iisa. Gayunpaman, kahit mahirap ang ganoong kalagayan, pinili niyang tatagan ang kanyang sarili upang makahanap siya ng paraan kung papaano maisasalba ang buhay ng kanyang mag-ina. Lumipas pa ang mga araw, nagpatuloy naman ang kanyang trabaho. Kahit papaano, hindi niya gaanong naiisip ang tungkol sa pagdadalang tao ng kanyang asawa. Akala niya noon kaparehas lang ang mangyayari noong iniluwal nito ang panganay nilang anak. Pero lingid sa kanyang kaalaman, may mangyayari palang hindi niya inaasahan. 4 na buwan ang lumipas. Magpipitong buwan na ang tiyan ng asawa niya. Masyado na itong malaki, kaya ang karamihan sa mga aswang sa Albuera napapadpad na sa lugar nila. Nataon naman noong nasa bahay pa rin yun ng mga magulang nito, kaya nakakagawa yun ng mga depensa para maprotektahan ang sanggol na nasa sinapupunan. Siya naman noon bilang ama, piniling maghanap na rin ng paraan kung papaano matutulungan ang mag-ina niya. Kung kani-kaninong albularyo na siya noon lumapit, pero walang naglalakas ng loob na tumulong dahil nga sa dami ng mga aswang na umaaligid sa kanila tuwing gabi. Noong mga nagdaang buwan nga, 2 albularyo ang namatay dahil sa mga yanggaw na matagumpay na nakapasok sa sistema ng mga ito. Kaya nangyari sa kanila ang ganoong bagay ay dahil sa masyadong nakatuon ang kanilang atensyon sa pasyente nila. Ang hindi nila alam noon, isa na pala sila sa mga binibiktima ng mga aswang na halos umaraw-mano gumabi, nagmamasid sa tahanan ng mga magulang ng kanyang asawa. Unang inatake ng mga ito ay ang bakod at puder ng mga albularyo, kaya nung napasok na nila ito, napakadali na lamang para sa kanila na pagapangan yon ng yanggaw. Huli na rin nang malaman ng mga albularyo, isa palang espesyal na angka ng mga aswang ang kanilang nakaharap noong mga oras na yon. Nabanggit nila ang tungkol dito pero bago nila mailahad ang lahat, tuluyan na silang pumanaw. Magmula noong nangyari ang bagay na yon, tila bang nasindak na ang mga albularyo sa lugar nila. Kung sino-sino na rin ang kanilang pinakiusapan, hanggang sa kalaunay may nagmagandang loob sa kanila. Matanda man at kulang sa kaalaman ng albularyong si Manoy Dante, hindi naman ito naging hadlang para tumulong. Ayon pa rito, mas matutuwa pa siyang mamatay sa kamay ng kanyang kaaway kesa mamatay ng natural na merong pagsisisi. Kinasusuklaman din ito ng hustong mga kinikilala nitong albularyo na di hamak na mas malakas ang tangan kumpara sa kanya. Yung mga tao kasing yun, piniling manahimik sa kabila ng mga nangyayari sa lugar nila. Hindi ganong tao si Manoy Dante, kaya sa halip na magsawalang bahala, naglakas loob siyang kaharapin ng mga ito. Isa yun sa kanyang mga dahilan kung bakit kahit kulang sa kaalaman, nagdesisyon siyang kaharapin ng mga tunay nilang kalaban. Nang marinig naman ni Udok ang salaysay ng albularyong yon, hindi niya maiwasang humanga. Sa isip-isip niya kasi, bukod tangi ang pamamaraan nito ng pag-iisip. Alam din niyang may mabuting puso ang matanda dahil sa nagawa nitong ialay ang sarili nitong buhay para sa kanyang mag-ina. Sa paglipas pa ng mga araw ng pananatili nito, hindi may pagkakaila ni Udok ang matindi nitong paghihirap. Marami yung pinagdaan ng pagbabanta at sindak, ngunit sa huli na natili pa ring iisa ang layunin nito. At yun ay walang iba, kundi mailigtas ang kanyang asawa. Dahil dito, mas lalong tumindi ang hangarin niya na matulungan ito. Isang gabi,
Habang kumakain ng hapunan nitong si Udok, may naramdaman siyang kakaibang presensya na biglang bumalot sa bakuran ng bahay niya. Sinundan din niyo ng mga pag-aangil ng nilalang, kaya na may dali-dali niyang itinigil ang kanyang pagkain upang yon ay masipat sa siwang ng dingding ng bahay. Pagsilay naman ng kanyang mga mata sa labas, laking gulat na lamang niya nang tumambad sa kanya ang kanyang ama at dalawang tiyuhin. Parang mga dugo ang mga mata nito at sa kasagsagan ng dilim, nangingibabaw ang mga makakapangyarihang matang yon. Matapos naman niya itong masilayan, agad naman niyang napagtanto may personal na pakay sa kanya ang kanyang mga kadugo. Walang sabi-sabi, agad naman siyang lumabas ng tahanan para yon ay kumprontahin. Pagbukas naman niya ng pinto, di pa na lamang ang layo ng tatlo sa kinatatayuan niya. Kagaya ng una niya itong nakita, nanatili pa rin itong tahimik, kalakip ng mga naninindak nitong pagtitig. Makalipas pa ang ilang minuto, nang magkatitigan naman sila ng kanyang ama, narinig naman niya itong magwika sa kanya ng, Nabalitaan ko ang ginawa ng mga tiyuhin mong ito. Pumatay sila ng mga albularyong nagbabantay sa asawa mo. Inabisuhan ko silang huwag makikialam, pero nagpadala pa rin sila sa pagkaganid nila sa laman. Pinagsisisihan na nila ang kanilang mga ginawa. At ngayon naparito kami para personal sa iyong humingi ng tawad. Pasensya ka na. Hindi namin sinasadya ang mga pangyayaring yon. Wala naman silang balak na paslangin ang anak mo. Sadyang may personal lang silang galit sa mga taong yon. Nang marinig naman ni Udok ang tungkol dito, hindi naman siya nagdalawang isip na baguhin ang paksa ng kanilang pinag-uusapan. Sa puntong yun kasi, alam niyang hindi na yun mahalaga, lalo pat nasa ilalim na ng lupa ang mga albularyong pinag-uusapan nila. Dagdag pa niya na, upang makabawi ang mga tiyuhin niya, kinakailangan sila nitong tulungan sa problemang kanilang kinakaharap. Yun lang kasi ang nag-iisang paraan para matabla nito ang mga kasalanan nito sa kanya. Inamin din niyang dahil sa ginawa ng mga tiyuhin niya, nagdulot ito ng takot sa mga albularyo sa puntong ayaw na ng mga itong tumulong pa. Dagdag pa niya na, ang nangyaring yon, ang muntik nang pumatay sa ikalawa nitong apo. Kung hindi sila tinulungan ni Manoy Dante, paniguradong hindi yun malabong mangyari. Nang marinig naman ito ng kanyang ama, pansin naman niya ang pag-aalala nito para sa kalagayan nila. Alam kasi noon ni Udok na kahit gaano pa man kabagsik ang tatay niya, marunong itong kumilala ng anak. Hindi rin mahalaga kahit naiwaksi na siya nito sa kanilang pamilya, sapagkat ang dugong nananalaytay sa kanya ay mananatiling dugo nito. Sa pagpapatuloy naman ng kanilang pag-uusap, hindi niya maipagkakaila ang kagustuhan nitong tulungan sila. Gayunpaman, kahit may kutob na siyang tutulungan na siya ng kanilang pamilya, napansin pa rin niyang medyo nagpapakipot ang tatay niya. Maaaring nagdadalawang isip pa ito, buhat sa mga nangyari sa kanilang dalawa. Upang wala na rin yung isipin na kung ano, siya na mismo ang nagbukas ng paksang yon. Ipinagtapat niya sa kanyang ama na kahit minsay hindi siya roon nagkaroon ng galit. Kailan may wala siyang karapatang makaramdam doon ng puot dahil sa laki ng utang na loob niya rito. Pagkalahad naman niya ng mga katagang yon, napansin naman niyang dahan-dahang bumabalik sa normal ang kulay ng mga mata nito. Ilang minuto pa ang lumipas, mahinahon naman yung nagwika sa kanya ng, Ganun ba? Pasensya ka na rin, anak. Nadala lang ako sa aking emosyon. Maraming salamat at inilahad mo sa akin ang tungkol sa bagay na yan. Huwag kang mag-alala. Kami na ang gagawa ng paraan. Ituro mo lang kung sino ang gumagambala sa inyo. Kami na ang papatay. Nang marinig naman niya ang sinabi nito,
Nakaramdam naman siya ng pag-asa sa sitwasyong kinakaharap nila. Alam niya kasing may isang salita ang tatay niya, kaya kapag naglahad din niyo ng isang bagay, ginagawa talaga nito kahit anong mangyari. Makalipas pa ang ilang minuto, nang wala na silang mapag-uusapan, di naman niya mapigilang banggitin ang tungkol sa pagiging normal niya. Sa 10 kasi nitong anak, siya lamang na panganay ang bukod tangi. Yung mga kapatid niya, mula pagkabata aswang na talaga. Habang siya naman, kahit nasa tama ng edad, wala pa ring napapansing kakaiba sa kanyang katawan. Pagkalahad naman niya ng tungkol dito, ngumisi lang naman ang tatay niya habang hinahaplos ang kanyang ulo. Hindi naglaon nang akmang tatalikuran na siya nito. Nabanggit nito sa kanya na hindi siya gagawing tagapaghalili kung isa lang siyang pangkaraniwan. Ang dugong nananalaytay sa kanyang katawan ay parang isang bulaklak na naghihintay bumukadkad sa tamang panahon. Dagdag pa ng kanyang ama, kinakailangan niya lang maghintay upang makita ang resultang hinahanap niya. Pagkarinig naman niya ng tungkol dito, minabuti naman niyang manahimik. Hindi naglaon, nagpaalam na rin sa kanya ang tatay niya at mga tiyuhin, kalakip ng isang pangako. Ayon sa mga ito, babalik sila sa 3 araw. Sa araw na yon, lilipulin nila ang lahat ng ituturong nilalang ni Udok. Matapos naman nila itong mailahad, parang bula naman silang naglaho sa kanyang harapan. Sa isang iglap, mabilis na nanumbalik ang katahimikan sa buong paligid. Pagramdam naman niyang wala na ang mga ito, agad naman siyang bumalik sa loob ng kanyang tahanan. Magmula noong nangyari ang mga bagay na yon, hindi na ito nawala sa isip niya. Araw-araw pinag-iisipan niya kung anong ibig sabihin ng kanyang ama. Sa pagsapit naman ng 3 araw, palihim naman siyang nagmasid sa mga lugar na malapit sa bahay ng pamilya ng asawa niya. Sa abot ng kanyang makakaya, pinili niyang ikubli ang kanyang sarili upang hindi siya mapansin ng mga aswang na malapit nang umaligid sa paligid. Sa paglalim pa ng gabi, kasabay ng paglabasa ng mga kabog, nagsimula na ring magparamdam ang mga ito. Sa sobrang dami nga ng mga nilalang na yan, para itong grupo ng mga ibon na umiikot sa alapaap. Habang nangyayari ang bagay na yan, binalot ng kakaibang atungal ang buong paligid. Nagsimula na ring magsialulong ang mga aso, senyales ng mga masasamang kaganapang malapit nang mangyari. Ilang oras pa ang dumaan, paisa-isa naman itong nagsibulusok patungo sa bahay ng pamilya ng asawa niya. Paglapag ng mga nilalang na yun sa bubong, para itong mga nilalang na hayok sa laman ng sanggol. Bawat isa sa mga ito, maiging naghahanap ng paraan para makapasok sa loob ng bahay. Maya-maya pa, nang mapansin naman ng mga ito ang lahi ng ama ni Udok, minabuti naman nilang ipagsawalang bahala ang kanilang nakita. Inakala kasi noon ng mga nilalang, makikikain lang din ng mga ito. Ang kaso lang, paglapit naman ng ama at mga tiyuhin ni Udok, walang patid naman itong sinakmal at pinagsusunggaban ang lahat ng mga aswang na kanilang nasisilayan. Dahil sa ginawa ng mga ito, agad namang nagsipulasan ang iba pa nitong mga kasama habang umaangil. May mga aswang na ring sumisigaw, kalakip ng paulit-ulit nitong pagtatanong kung bakit yun ginawa ng kanilang kauri. Dagdag pa ng mga ito na matagal na nitong itinakwil ang anak niya, kaya kung iisipin hindi na yun kargo ng angka nila. Nabanggit din ng mga nilalang na pinapatay ng tatay niya, pagbabayaran ng kanilang angka ng mga kataksilang yun. Ngunit, nang marinig naman yon ng tatay niya, sa halip na masindak, ipinagpatuloy nito ang pagpapaslang
hanggang sa kalaunay napilitan ng tumakas ang iba. Dahil dito, agad namang tumahimik ang buong paligid. Maya-maya pa, nang ang mga kadugo na lamang niya ang natira, minabuti naman niyang lapitan ang mga ito. Nataon kasi noong hindi yun napansin ng mga tao sa loob, kaya palihim naman siya roong lumapit. Pagsilay naman niya sa kanyang ama, agad naman yung lumundag papalapit sa kanya. Nang magkaharap na sila, walang pagdadalawang isip naman itong nagtanong ukol sa mga aswang na bumibisita sa kanyang asawa. May posibilidad kasing kilala yun ni Udok na siya namang maaaring maging daan upang mapuntahan nila ang kinaroroonan ng mga ito. Nang marinig naman niya ang tungkol dito, di naman niya maiwasang mapailing, ngunit habang tumatagal sumasagi sa kanyang memorya ang mga nakita niyang nilalang. Sa itaas na parte kasi ng ulo nito, may mga nakita siyang nakalutang na usok. Ang mga usok na yon, nagkokorteng mga letra, dahilan para makabuo siya ng pangalan. Nang mapagtanto naman niya ang tungkol dito, hindi naman siya nagdalawang isip na ilhad yun sa kanyang ama. Sa kanilang pag-uusap, nalaman din niya ang tirahan ng mga ito, kaya kalaunay nagdesisyon na rin siya noong sumama. Habang binabagtas nila ang daan, nasambit ng tatay niya sa kanya na baka yun na nga ang abilidad na sinasabi nito. Pagtatapat pa ng kanyang ama, marahil isipin niyang walang kwenta ang kakayahan niyang yon, pero sa katagalan mauunawaan niya kung para saan ito. Nang marinig naman niya ang tungkol dito, minabuti naman niyang wag yung pansinin, gawa ng aminado siyang hindi pa yon ang kanyang prioridad. Ilang minuto pa ang lumipas. Pagdating naman nila sa labasan ng baryo, doon na nila nakita yung isang bahay na sumasagi sa kanyang pangitain. Malayo pa man, nasisiguro na noon ni Udok na yun nga ang pamamahay na kanilang hinahanap. Paglapit naman nila rito, agad naman yung sinalakay ng kanyang mga tiyuhin. Walang habas nitong pinagwawawasak ang pintuan ng bahay hanggang sa kalaunay tumambad na sa kanila ang dalawang aswang na nagtatago sa isang nakasaradong silid. Nang masipat naman ito ang kanyang mga kadugo, wala naman yung nagawa kundi ang magmakaawa. Alam kasi ng mga nilalang na yan, hindi biro ang lakas na tinatangan ng kanyang mga tiyuhin. Pagdating naman ito sa kanyang harapan, agad naman yung pinatitigan ng kanyang ama sa kanya. May kutob kasi itong hindi lamang doon nagtatapos ang kanyang abilidad. Nang marinig naman niyo ni Udok, dali-dali naman niya itong sinunod. Noong una wala naman siyang nakikitang kakaiba, pero sa kalaunay napapansin na niya ang mga numerong nasa itaas ng mga pangalan nito. Hindi niya mawari kung para saan ang mga numerong yan, kaya agad naman niya itong inilahad sa tatay niya. Pagkarinig naman ito sa kanyang sinabi, hindi naman niya nagdalawang isip na banggitin ang tungkol sa buhay ng mga nilalang na hawak ng kanyang tiyuhin. Ayon dito, maaaring ang mga numerong yon ang araw ng pagsilang at araw ng kamatayan. Dagdag pa nito na, kung may kinalaman doon ang kanyang abilidad, hindi malabong kaya niya itong mapaikli o magawa ng mga bagay na maaaring makapagpabago sa tadhana nito. Mariin din itong inilahad sa kanya. Pakahusaya niya ang paggamit sa abilidad na yon dahil darating ang araw, lubos niya itong kakailanganin. Matapos naman itong mailahad ang mga nais nitong sabihin, agad naman itong pinatawan ng parusang kamatayan ang dalawang aswang. Pagbaba naman ng kanyang ama ng parusang yon, agad naman itong isinakatuparan ng kanyang mga tiyuhin. Sa paglapa naman ng mga ito sa dalawang aswang, hindi nila yun tinantanan hanggat hindi humihiwalay ang ulo nito sa kanilang mga katawan. Maya-maya pa, nang masipat naman nilang patay na ang mga aswang,
parang basura naman nila itong itinapon pabalik sa loob ng bahay. Matapos ang mga pangyayaring yan, nagpatuloy naman sila sa kanilang paglalakad. Lahat ng mga aswang na sangkot sa pag-atake sa bahay ng mga magulang ng kanyang asawa, hindi niya pinalagpas. Pakiramdam nga ni Udok noon, para siyang si kamatayan na gumagala sa kalaliman ng gabi. Pagtungtong naman ng 3:00 ng madaling araw, lahat ng mga nakatakas nagawa na nilang mapatay. Dahil dito, nagdesisyon naman ang kanyang ama na bumalik na sa bahay ng kanyang asawa. Nagpalit anyo na rin ang mga ito para naman kahit papaano, kaaya-aya silang tingnan ng kanilang mga balae. Nang marinig naman ni Udok ang tungkol dito, masaya naman siyang sinunod ang utos nito. Sa pagsapit naman ng sumunod na araw, di pa man pumuputok ang bukang liwayway, kasalukuyan na silang naghihintay sa labas ng bahay ng mga magulang ng kanyang asawa. Makalipas pa ang ilang minuto, pagbukas naman ng entradang pinto, agad namang tumambad sa kanila ang ama nitong naghahanda na sa pagtatrabaho. Pagsilay naman doon ang kanyang ama, hindi naman yun nagdalawang isip na pansinin ng ama ng asawa niya. Dahil dito, agad naman yung napatingin sa kanila ng may buong pagtataka. Di kasi yun makapaniwala na bumisita sa kanilang pamamahay ang mismong ama ni Udok. Dahil sa nakakaunawa naman ng ama ng asawa niya, minabuti naman itong pakinggan ng lahat ng paliwanag ng kanyang ama. Mabuti na lang, medyo nagbigayan ng dalawa, kaya umabot sila sa magandang usapan. Ang tatay na rin niya mismo ang personal na humingi ng tawad, kalakip ng pangako nitong babawi sa kanila. Nang marinig naman yon ni Udok, nagdulot naman yon ng matinding tuwa sa kanyang labi. Halos hindi niya kasi sukat akalain na mangyayari pa ang ganoong bagay. Dumaan pa ang mga buwan. Hindi na nalapitan ng kahit na sinong aswang ang kanyang mag-ina. Nangyari ang mga bagay na yan dahil na rin sa tulong ng kanyang pamilya. Upang masiguro ring kikilalanin sila ng lahat, naghayag ng kautusan ng kanyang ama sa lahat ng mga kaibigan nitong lahi. Wala namang tumutol sa pahayag nito, kaya na may pagtungtong ng kapanganakan ng kanyang asawa, wala na roong nakialam pa. Nagsilang yon ng isang malusog na sanggol na lalaki na siya namang ikinatuwa nilang lahat. Magmula noong naipanganak ito, hindi na dumanas pa ng hirap si Udok at ang kanyang pamilya. Kapag kasi nagigipit sila, nasa tabi niya palagi ang tatay niya. Yon ang pumupuno sa lahat ng kanyang mga kakulangan. Alam niya, pinuno, kahit aswang ang tatay niyang yon, hinahangaan niya ito ng husto. Lahat kasi ginagawa nito para sa kapakanan ng kanilang pamilya. Dumaan pa ang maraming taon. Nahasa na ni Udok ang kanyang abilidad. Wala man siyang kakayahang makapagpalit ng wangis kagaya ng isang aswang. Kaya naman niyang utusan ng lahat ng nilalang. Sa oras na hindi yun sumunod sa kanyang nais, papatayin niya ito sa kahit na anong panahon niyang gusto. Yun ang kanyang abilidad na nagdulot naman ng kilabot sa lahat. Isipin ninyo, hawak ni Udok ang buhay ng mga nilalang na yan. Pero kahit may ganun siyang abilidad, nanatili pa rin siyang bigo na matakasan ang sarili niyang kamatayan. Nang pumanaw na itong si Udok, marami ang naghinagpis sa kanyang pagkawala. Ngunit kahit maraming dekada na siyang nakabaon sa lupa, may mga piling tao pa rin ang nakakaalala sa kanya. Lalong-lalo na ang nakakatakot na abilidad ni Udok. Okay.
opinyon ko sa kwento, saktong-sakto yung title natin. Totoo talaga yun. Nakakatakot talaga yung abilidad ni Udok. Isipin ninyo nakikita niya sa taas ng ulo ninyo kung kailan kayo pinanganak at kung kailan kayo mamamatay. Diba? Ganong katindi tong kakayahan ni Udok. Pero alam nyo downside nito? Hindi nakikita ni Udok yung kanya. Kasi paano nga naman? So sabihin na nating titingin siya sa salamin. Feeling ko hindi dun magre-reflect. Kasi dapat yung mismong mata niya, makikita niya yung itaas ng ulo ng isang tao. Alangan naman ilipat niya yung mata niya sa taas ng ulo niya, di ba? Para makita niya yung oras kung kailan siya pinanganak. Well, alam naman niya na yun. Pero yung oras ng kamatayan niya, hindi niya yun mapipredict. Di ba? Yun lang yung nakita kong downside nito. Pero sobrang lakas nito, lalo na kung ginamit niya to sa pakikipagkumbate. Na sa tingin ko naman, di niya ginawa kasi wala naman ding nabanggit sa kwento eh. Pero di ba? Kung kayo yung tatanungin ko, nasa inyo tong abilidad na to. Sa panahon ngayon, ano kayang ginagawa ninyo? Sino kaya yung mga tinatapos ninyo kaagad yung oras? Nakakatakot, di ba? Ako, hinihiling ko sana na yung ganitong klase ng kakayahan hindi na nag-exist sa buong mundo. Siguro nag-exist to pero hindi nila alam sa sarili nila na may ganun silang abilidad. 'Di ba? Or hindi nila na ma-master. Kasi itong pamilya ni Udok, yung tatay niya, alam na meron siyang kakaibang kakayahan. Siguro yung ibang tao na nagtataglay nito, hindi nila alam na meron silang ganitong kakayahan. Na sana wag na nilang malaman. Kasi anytime pwede silang pumatay. Paano kung hindi pa oras ng taong yun? Pinatay nila. 'Di ba? Yun naman opinion ko lang. Pero syempre, kayo pa rin. Kaya kung may opinion kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.